Ayan, magandang araw mga kapatid, Nox Kibilagan. Dito tayo ngayon sa Honda Motorsports, Florida Blanca, Pampanga branch para mag-update dito sa Honda Click 160, bagong decal. So alamin din natin yung cash price installment dito sa branch na to. Then ikutan natin to mga kapatid, kaya stay tuned tayo. Nox Kibilagan. Ayan. So, makita natin meron ng pinagbago dito. Kasi yung unang mga lumabas dito, purong matte black lang. So, ngayon meron na siyang halong glossy. So, sa decals naman, bago na rin, nagkaroon ng maraming mga aggressive na design yung kanyang decals dito. So, nagandahan ako dito sa kulay orange. Ano? Ayan, yung decals niya kasi orange, then may halo siyang glossy gray, tsaka glossy black. Yan. Dito sa may side na to, yan, makita nyo dito, ang ganda ng pagka-glossy niya. Ayan, no? Glossy gray. Tapos, dito naman sa may gilid, ay glossy black naman siya dito. Tapos, yung fender niya kulay glossy black din. Dito naman sa front, makita natin, may matte black finish. Then, ito, glossy yan. Dito, matte black finish, then glossy black. Tapos sa decals, ito, yung Click 160 na kulay orange. Then sa gilid niya, makita natin yung mga decals niya. Kitang-kita yung 160 dahil sa kanyang kulay. Tapos sa likod, meron ding decals siya na kulay orange. Yan. Tapos yung Click na kulay orange din, saka kulay gray. Yan. Dito meron pa siyang glossy dito. So, ang ganda nung upgrade ngayon ng Honda Click 160, no? Tapos, balik tayo dito sa front. Yung kanyang mga ilaw, signature design naman ng Honda Click 160. So, makikita natin dito, yan. LED na yan. Ito yung signal light niya, kabilaan. Yan, tapos dito, may karugtong pa siya dito sa kanyang park light. Then sa headlight, LED na itong mga ilaw niya, yung high and low niya. Tapos, napaka-aggressive din ang mukha nito. No? Kumbaga, ito sa Honda Click 125, ito yung pinakakuya niya, no? Dahil mas brusko ang datingan nito. Sa fender niya, yan. Kita nyo, glossy black. Then, naka-disc brake yung kanyang harap. Ito, naka-round shape lang. Then, single pot caliper siya na tupiko naman ang tapak. Then, telescopic fork. Ayan, na kulay matte black finish. Then, sa kanyang mags, napansin natin, maganda rin yung mag-setup. Para siyang kulay kalawang. No, ang ganda. No? Tapos, tubeless na siya. Harap at likod. Ang gulong nito ay federal ang tatak. So, magandang klase na rin. Ang gulong naman sa harapan ay 100 by 80 by 14. Ayan. Sa likod, tingnan natin. Dito sa likod, ang size ng kanyang gulong ay 120 by 70 by 14 din. So, parehong size 14, kaya maganda balance. So, tube type. Pero dito sa likod, naka-drum brake yung kanyang preno. Yun lang. Sana sa next upgrade, gawin na rin disc brake yung likod nito. Then, eto, nandito tayo sa likod. Yung kanyang shock ay single. Yan. Naka-single shock na kulay glossy black. Tapos, sa kanyang panggilid, ito, yan, naka-ESP, Enhanced Smart Power Plus. Then, yung kanyang panggilid ay wala na po siyang kickstarter. No? Kasi ito naman yung design. Matte black naman yung mga kulay na ito. Tapos, sa kanyang side stand, makita natin, meron din siyang kill switch. Ayan.
So, hindi gagana yung makina pag nakababa yung side stand nito. So, ayan. Dako tayo dito sa kanyang panel. Sa kanyang panel gauge ay fully digital. So, napakaganda ng kanyang design. Meron siyang Honda logo dito. Then yung button niya sa selection para dito sa panel. So, ang ganda ng panel. Looks premium talaga yung datingan niya. So, andyan na yung mga information, yung headlight, sa signal light, sa check engine, sa speedometer, odometer, andyan na, oras, temperature, meron na yan, sa battery, at saka yung sa gasolina, andyan na. So, kompleto na po yung information. Dito mo na pipindutin kung sa trip meter, dito ka na magseset. So, sa mga switch, ito, meron siyang high and low, busina, ito yung kanyang signal light indicator, tapos dito, meron na rin siyang stop and start system. So, yun yung kagandahan dito. Yung namamatay yung makina after 1 to 3 seconds or 5 seconds. Tapos, i-throttle mo ulit, ay gagana ulit siya. No? Tapos, ito yung electric starter niya. Then, meron din siyang brake lock. Ayan. Kagandahan dito, yung safety features niya. Magagamit natin ito sa mga pataas na lugar o incline na kalsada para hindi mislide yung gulong natin. Pwede nung i-lock ito. No? Hindi na siya andar. Hindi siya gagalaw pag nakalock yung brake lock nga po. So, tapos combi brake system na rin to, yung kanyang preno. So, yun yung kagandahan dito sa motor na to. Tapos dito sa side na to, yung kanyang muffler, mapansin natin. Upright position na rin, meron siyang heat guard na kulay matte black. Then, plastic siya. Halos kapareho ng PCX 160. Pareho-pareho sila. Ayun yung design sa dulo. Ganda. Kulay silver siya. Then, liquid cooled. Yan. So, pwede sa malayong biyahe. Then, dito sa ilalim, meron din siyang mudguard para sa talsik sa ilalim. Yan. Very safe na rin. Tapos sa fender sa likod, halos same naman yan sa Honda Click na 125. Pareho sila ng signal light, pati yung fender. Pareho yan. Yan. May ilaw din dito yan sa kanyang plate light, reflector. Kasi tatak na Honda dito. Ito sa taillight, ganda ng design. Yan, LED, mga ilaw nitong kanyang taillight. No? Yan. Tapos dito sa kanyang grab bar, so same pa rin naman doon sa dating labas. Yan. Ganyan din design niya. Tapos matte black ang kulay. Tapos sa upuan, yan. So, same pa rin yan. Medyo hard yung kanyang tela. Makapit to sa puwetan natin. Tapos, saktuhan lang yung lambot ng kanyang foam, no? Tapos sa kanyang compartment, ayan, sa under seat storage ay medyo may kalakihan din. Pero sa tingin ko, hindi naman kakasya yung full face dito. So, mga nutshell, kakasya po. Tapos ito yung kanyang manual, yung side mirror, saka yung battery. So, yung battery niya, dito po nakalagay yan. Kanyang fuel tank ito. Ayan. Kung pagkakalam ko dito, 5.5 liters din yung kanyang fuel capacity. Then, nag-range nito ng fuel consumption na nasa 45 km per liter. Tapos dito, pansin natin, keyless na rin siya. Ayan. Tapos yung bukasan ng seat, nandito na rin. No? Tapos meron din siyang utility hook. Then may bulsa sa dito. Ayan, ang ganda ng bulsa. Glossy, gray. Ayan. No? Tapos meron na rin siyang charging dito sa loob. Ayan. So magagamit din natin yan para sa pagbabiyahe natin yung cellphone natin. Pwede natin ilagay dito sa loob habang nag-charge. Tapos sa board niya, yan, malapad din yung board. So, tingnan natin yung paa natin. Ayan, napakaluwag. No? Malaki yung space niya. Tapos kung may pinamili kayo, pwede nyo rin ilagay dito. So, ayan. Sa mga gustong kumuha, meron po silang available dito. Itong orange at ito yung isang kulay.
kulay matte gray, tapos glossy black naman yung combination. Tapos white yung kanyang decals. Ayan. So, maganda rin to. Ayan. Tapos mga Honda ADV 160, meron din sila dito. Ayan. Kulay matte black. Tsaka matte white. Ayan. Ang ganda din ng white to. Look sa premium. Tapos mga Honda Click 125, meron din sila dito na available. Ito, kompleto sila dito. Yung special edition, meron sila dito. Ayan. Kulay glossy gray, meron din white. Ito yung special edition, kulay matte red. No? Ayan. Yung kanyang grab bar, makita nyo. Parang kulay kalawang. Tapos Honda RSX 110 na ito. Meron din sila dito. Tapos Honda Beat 110 na version 3. Yan, meron silang white, matte black, at glossy red. Yan, dito sa kabila, meron din sila dito. Ayan, yung mga TMS 125 nila. Ayan, no? Baka may naghahanap ng ganitong Pantra. Ayan. So, may nakalagay ng dito sa likod. Ito yung mga papel niya, yung battery. Tapos yung mga fender na iba pa. Side mirror, andito na. Sa likod, nakalagay na. Ayan. So, baka magustuhan nyo mga kapatid, punta na kayo dito sa Honda Motorsports, Florida Blanca. Kung gusto niyo naman magpa-change oil, magpa-PMS ng motor, lahat po, andito na meron silang shop dito or yung kanilang Honda shop. So, ayan. Maraming salamat sa panonood. Ito po yung price ng Honda Click 160. Yan.